exhortation. Hallelujah. So, ang title po ng ating bibigyan na exhortation ay Paying Attention to How We Live. Amen. So, praise God, tayo ay manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, God, sa anong may tulong na kung saan po, Lord, na dinala niyo po, God, ang pagkakapukan upang makinig, O God, ng mga salita, mga God. Lord, tunay lang po, Lord, na kayo, O Diyos, O God, ang aming pupurihin, Ama, O God, at kayo lamang, O God, ang aming sasambahin, O God, habang kami nabubuhay, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. To you be the glory in Jesus' name. Amen. So, ang teksto ko po dito ay sa Romans 14, verse 12. Sabi dito po, each of us shall give account of himself to God. So, bawat isa po sa atin ay magbigay ng, magsusulit ba? Account? Tayo, bawat isa kay God. Individual po yung pag-a-account niya sa atin ng Panginoon. Hindi po yung asawa mo siya, hindi. Parang yung sabihin mo, pag-pray mo nga ako, ikaw mag-pray ka. Kasi yun ang ng Panginoon. We have to pray to God individually. So, one day we will give an account to ourselves to the Lord. So, we must then pay attention on how we live. Sabi po dito, mayroon pong, nais ko pong ikwento sa inyo yung the rich man and Lazarus. So, yung parable po na ito, may dalawang place po tayong pupuntahan. Either hell or heaven. Yun lamang po ang doon. Ang pupuntahan natin, kung mamamatay man tayo, either sa dalawa lang tayo pupunta. So, yung rich man and Lazarus, alam naman natin lahat yun. So, ikwento ko lamang po. So, sabi po dito, may isa pong rich man na who lived luxuriously araw-araw. So, napakayaman niya. Tapos, mayroon pong isang nagngangalang Lazarus na napakahirap. Napakahirap niya. So, itong si Lazarus na to, humihingi din po siya ng mga pagkain doon. Pero, alam mo, binibigay lang ng mayaman, yung mga mumo. Tapos, basta yung siguro tira-tira niya. Tapos, itong Lazarus na to, si Brother Lazarus, marami pang mga sugat, dinidilaan pa ng aso yung mga sugat niya. So, napakahirap niya, di ba? Napakahirap niya, pero makita natin kung ano yung naging resulta. So, isang araw, itong si Lazarus, itong si mayaman, talagang nag-enjoy siya sa buhay. Nag-enjoy siya. So, nung isang araw, namatay na itong si Lazarus. So, si Lazarus, napunta siya beside with Abraham, napunta siya doon to feast in heaven. Magkaroon sa feast, nasa heaven na siya. So, isang araw din, itong si mayaman, namatay din at napunta siya sa Hades or Impyerno o sa Hades. Napunta siya doon. Tapos sabi niya kay Father Abraham, bakit isend mo nga si Lazarus dito? Idip lang niya, patuluan ng malamig na tubig yung dila niya kasi mainit doon sa napuntahan niya. Sabi niya mainit kasi nasa impyerno siya. So, ang nangyari noon, sabi niya hindi na pwede kasi may bangin, hindi ka pwede makatawid. So, may bangin, mainit, hindi ka makatawid. So, hindi pwede, tapos na yon. So, noong nabubuhay ka, nag-enjoy ka ng buhay, nag-enjoy ka sa buhay. Pero nung si Lazarus, nag-enjoy, hindi siya nag-enjoy, puro bad things yung nasapit niya doon sa lupa. Pero ngayon, nag-enjoy na siya kay Lord. So, makita po natin sa dalawang tagpo na yon, dalawa lang yung destination natin. So, it's either heaven or hell. Yun lang. Mamatay tayo kasi lahat tayo mamamatay physically. Talagang mamamatay tayo. We have to accept it na mamamatay tayo. In His time, kasi nasa kamay ni Lord yun. Yung kamatayan din natin. So ang nangyari, sabi niya, humingi pa siya ulit ng isang pagkakataon. Sabi niya, Father Abraham, may mga brothers pa ako na natira doon. Baka pwedeng mag-send ka ng propeta or something. Send mo si Lazarus para i-remind sila na napakainit nga doon. Hindi
hindi pwede. Sabi niya, mayroon ng mga, kumbaga, sa lupa, mayroon ng nagpipreach doon, mayroon ng mga prophet para makarinig doon sa salita na hindi sila makarating doon sa hell, na ma-experience din nila yung hell. So makita natin na it's either hell or heaven lang ang destination natin. So minsan sa natin, itong mayaman na to, he invested everything for himself and nothing for the life to come. Minsan sa buhay natin, minsan kasi nakakalimutan natin ang Diyos kung nandun na tayo sa kasaganaan. May time kasi na ganon sa buhay ng isang tao dito sa lupa. Nakakalimutan natin ang Panginoon. So the scripture tells us to store up treasure in heaven, not on earth. So where our treasure is reflects where our heart is. So makita natin na kung ano yung nasa puso mo, yun yung lumalabas din sa natin, sa bibig o sa lifestyle natin. Kung marami yung heart natin, greed or something, ganon din yung lumalabas sa natin physically. So si mayaman, si rich man na to, inuuna niya yung sarili niya. Ang isang mistake pa ng mayaman na to, the rich man's other mistake was to prepare everything for himself and nothing for others. So makita natin, nothing for others. So talagang greedy din siya kasi madamot siya, hindi siya nagbibigay. So nakita niya lang yung mahirap, hindi pa siya nagbibigay. So makita natin, crumbs falling from his table were the only form of assistance he gave a poor man named Lazarus. So yun lang ang sinishare niya doon sa sa mahirap. So Jesus explained what priorities should we love the Lord wholeheartedly and not to love our neighbor, and love our neighbors as ourselves. Sinabi po dito sa Luke 10:27, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. So kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo din yung kapwa mo. Kasi kung mahal mo ang Diyos, automatically mahalin mo din yung kapwa mo. Yun ang magiging result ng natin, ng pagmamahal natin kay God. So minsan ganun nga, dapat wala tayong reservation. Amen. Yun ang ng Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, marunong ka magbigay. So napaka yun, talagang yun ang nais ng Panginoon. So makita natin na yun nga yung mistake ng mayroong kasaganaan. Hindi naman tayo, kung mayaman na tayo, wala na tayo dito, doon tayo sa Pilipinas. Minsan yung kasaganaan, doon sa masagana, minsan nakakalimutan nga si God. So, i-balance din natin yung life natin. Kailangan yung heart natin naka-in-tune pa rin sa Panginoon para lalo tayong pagpapalain. Amen. Yun ang ng Panginoon, kasi yun naman talaga ayaw din naman ni Lord na maging buntot tayo, gusto din niya tayong head. Amen. So, yun ang natin. Basta lagi natin siyang unahin. So, mayroon pang isang dito na ulit-uli ito. We see the rich man's mistake repeated in another parable. So, yung parable of the fool man. Sabi po dito, mayroon isang lalaki, sabi niya kay God, nasa group sila sabi niya, God, namatay na yung, sabihan mo nga yung kapatid ko. Sabi niya na, hatiin na yung mga ari-arian, total namatay naman yung tatay namin. Sabi ni God sa kanya, sabi ni God doon sa grupo, sabi niya, watch out and guard yourself from the evil kind of greed, because your true life is not made up in the things you own, no matter how rich you may be. So hindi sa mga bagay tayo nakikita ang not made up of things, hindi dahil dun sa mayayaman. Ay maraming bagay tayo makakarating na tayo sa heaven, hindi yon. So Jesus told them this parable. So itong rich man na to, nagyabang siya, sabi niya, ay ang liit ng ng barn ko, kailangan palakihin ko yung barn, sabi niya, and maggagawa ako ng maraming mas malawak pa na barn, yung lagayan ng mga
mga goods ko, then I will say to myself, I'm lucky. Sabi niya, I have all the good things I need to many years. Magagamit ko ito ng mahabang panahon. Take life easy, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, isang araw, kinuha na naman siya ng Panginoon. So, napakahirap, no? Hindi natin alam, minsan nga dito, hindi na nagigising. Marami kami dyan sa hospital, mga kasama namin sa trabaho. Noong Ramadan lang, 3 yung naging gano'n. Hindi na nagising. Pinuntahan ng mga personnel doon sa bahay, patay na pala. Noong Ramadan lang, 3 kaagad yun sa hospital. So, hindi natin alam, pero sabihin mo, ano sila, malulusog. So, hindi natin alam. So, we have to prepare ourselves. Sabi po dito, anytime, kukunin tayo ng Panginoon. So, the Bible repeatedly warns us to pay attention to spiritual matters. Kasi kung naka-attention tayo sa spiritual matters, susunod na yung physical matters. Yung, susunod na yung spiritual matters, pag unahin mo siya, idadagdag na ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan mo. Yun ang doon. So, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun po ang natin. The Lord is to have first place in our lives and be the center of our affection. So, alam niyo po, tayo, nandito tayo ngayon, diba? Maaring sa family natin, tayo pa lang yung na-save, nakakilala sa Panginoon. So, naging divine appointment yun para sa atin. Kasi, alam nyo, nasa worldly tayo, tapos biglang may nag-invite sa atin. Si Kuya Jeff nag-invite sa inyo. So, divine appointment yun, huwag natin yun. Kasi yun na yung time na kukonek ka na kay Lord. Yun yung time. So, i-treasure natin kung kailan natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Napaka-importante yun. So, spiritual birth at saka physical birth. We should remember that. Kasi importante yun. So, makita natin na spiritual matter. So, pinili ka nga ng Diyos tumanggap. Diba, yung nakatanggap ka na sa Panginoon, andyan ang Holy Spirit sa'yo. So, mayroon na tayong, binigyan na tayo ng Spirit. Unahin na natin yung sa Panginoon, hahayag, kasi hindi lang tayo yung makaranas ng kabutihan ng Diyos, kundi yung kapatid din natin, especially sa family natin. Unahin natin yung family natin. So, napaka-importante yung family natin. Lalo na ngayon, malapit na dadating ang Panginoon. Hindi natin alam. Maaring bukas, after tomorrow or what, hindi natin alam. Kasi nga, sabi niya, look up and your redemption is near. Malapit na. So, pinili ka ng Diyos. Sabi niya, sabi nga niya dito sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nation. So, ito yung pangungusap ng God kay Jeremiah. Bata pa siya, pero tinawag na siya. Ganon din tayo. When we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, yun po yung appointed time natin sa Kanya. So, kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung mga nangyayari sa atin. Hindi man po tayo actually perfect, but pine-perfect niya tayo. Kasi pagdating niya, perfection na yung natin, yung makakamit natin. So, praise God. So, ang ko dito, mag-pay attention tayo sa mga spiritual na mga bagay. So, praise God. So, hayaan po natin, alam ko po na lahat tayo ay nais natin na makasama natin yung mga family natin sa heaven. So, i-strive natin na share din sila, or pwede naman may someone na mag-follow up doon sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Amen. So, praise God. Mas mainam po na pagdating ng panahon ay sama-sama din po tayo sa isang lugar. Lugar na kung saan tayo lahat nag-worship sa Panginoon at kumakanta sa Kanya. So, yun po ang nais ng Panginoon. Let us focus our attention to
spiritual matters. So, praise God. Let us pray. Amen. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God. Tunay nga po, Lord, na kayo, O God, ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Lord, hayaan niyo po, Lord, na ang aming puso, O God, at kaisipan, O God, ay patuloy, O God, na tumingin, O God, sa inyo, Ama, O God. Lord, the author and the finisher of our faith, O God. Hayaan niyo po, Lord, na kami, O God, ay nakafocus, Ama, O God, sa mga bagay, O God, na nais niyo pong gawin para sa amin, Ama, O God. Father, we thank you, O God. We glorify you, O God, in Jesus' name. Amen.